Tayo na at gumaling sa grammar. Quiz on tenses, quiz on past progressive, present progressive, and future progressive tenses. Number 1. I blank a movie when the phone rang. Ang gustong sabihin sa pangungusap ay, ako ay nanonood ng pelikula nang tumunog ang telepono. Or pwede kong sabihin, nanonood ako ng pelikula nang tumunog ang telepono. Dito, ipinapakita na natin na merong action na nangyayari dito habang merong isa pang action na nangyayari sa nakaraan ding panahon. Ibig sabihin, nauna ito at sumunod ito. So dito, kailangan ang tense natin ay progressive or tuloy-tuloy na nangyayari. Tingnan natin. A was watching, B watched, C is watching, or D has been watching. Dahil ipinaliwanag natin na merong nangyari dito at inantala or may naganap pa sa sumunod na pangyayari sa nakaraang panahon, pareho sila simula dito, papunta doon, past na yan, ang dapat bang gamitin ay A, B, C, or D? Ang dapat natin gamitin ay yung letter A. Ang tense nitong number 1 ay tinatawag nating past progressive. Pag sinabing past progressive, tandaan na laging nasa ing ang ating verb or main verb. Paano natin nalaman na past? Kasi alam naman natin na yung was ay past. Ang present ng was ay is at ang kanyang past ay was. Ibig sabihin, nanonood ako ng pelikula. I was watching a movie when the phone rang. Habang ako ay nanonood, biglang tumunog yung telepono or biglang nag-ring. Hindi natin pwedeng sabihin letter B. I watched a movie when the phone rang. Kasi ang gusto nga nating sabihin, may nangyayari dito bago pa mangyari ang isang pangyayari or kaganapan sa nakaraan ding panahon. Hindi rin natin pwedeng ilagay yung is kasi present nga ito eh. Okay? So, hindi pwede yung letter C. Lalong hindi yung letter B kasi ang tawag natin dito ay present perfect continuous. The answer is A. How about number 2? Ano kaya ang dapat na gamiting verb? A. Scans. B is scanning. C has been scanning. Or D scan. Yung letter A natin, ang tawag dyan ay present simple. Nasa S form ang verb natin. Now, yung letter B, present progressive. So obviously, dahil nandito nakikita ninyo, ang sagot natin dito ay letter B. Present progressive. Kasi, kasalukuyan. Tingnan natin yung salitang now. Ibig sabihin, ngayon mismo nangyayari. Okay? So, bakit kaya hindi ito pwede? I-present din naman to. Kasi, nangyayari eh. Nangyayari mismo ngayon. So, pag nangyayari mismo, tandaan dapat merong ing. Progressive or tuloy-tuloy na nangyayari sa kasalukuyang panahon. Ngayon mismo. Okay, next. Bakit hindi pwedeng isagot natin yung letter C? Kasi present perfect. Nasimulan na. Eh dito hindi pa nasimulan as in ngayon pa lang ginagawa. Okay? Bakit hindi pwedeng scan? Kasi ito ay present, simple, at ito ay ginagamit kung ang subject ay plural. Eh yung subject natin ay singular. Hindi siya pwede. The answer is letter B. He is scanning the parcels now. Tandaan ang ating time indicators. How about number 3? We blank the parcels tomorrow morning. Ang dapat bang gamiting verb ay delivers, B, will deliver, C, will be delivering, or D, will have been delivered. Future progressive. Again, pag sinabing progressive, nasa ing ang ating main verb. Tama. Alin ba sa mga pagpipilian ang may ing? Yung letter C, ito, at yung wala na. So, nakita na natin yung tamang sagot. Bakit kaya hindi dapat isagot yung letter A? Kasi ito ay present simple. Ibig sabihin, ngayong panahon, ngayong dekada, sa mga oras na to. Okay? Ibig sabihin, ginagamit lang to kung merong habitual action o kaya naman nasa current time or panahunan. Pero ito ay hindi pwedeng ilagay kasi futuristic nga yung ating tense. So, hindi pwedeng sagot.
Hindi rin pwedeng isagot ang will deliver kasi ang tawag natin dito ay future simple. Progressive din hinahanap natin, dapat may ing. The answer is letter C. We will be delivering the parcels tomorrow morning. Ang clue natin ay yung tomorrow morning. Ibig sabihin, ang tense natin ay future. Bakit nasabing progressive? Again, meron siyang ing. Now, bakit hindi pwedeng letter D? Kasi ang tawag naman natin dito ay future perfect tense. Sana'y naintindihan, huwag kalimutang mag-follow.